Sa iba pang balita, sinalag ni dating Narvacan Mayor Chavit Singson ang isinampang plunder at graft case laban sa kanya sa Office of the Ombudsman kaugnay ng naibul sa umano nitong pera dahil sa biniling overpriced na lupa. Depensa ni Singson na siya pa nga ang nalugi, sabay tawag sa complainant na si Atty. Estelita Cordero na isa umanong extortionist. Ang mga detalye ay babalita ni Rovic Manuel. Ipinagkibit balikat ni dating Narvacan Mayor at Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang ikinasong plunder at graft laban sa kanya ng Warriors Team Narvacan Incorporated nitong Lunes. Ang kaso ay isinampa ng grupo ni Atty. Estelita Cordero sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y pinagkakakitaan nito ang pagbebenta ng lupain at sa hindi tamang paggastos ng pondo. Ito ay may kaugnayan sa umano'y kinita ng dating alkalde na 100 million pesos mula sa ibinentang 10 hektaryang lupain sa munisipyo ng Narvacan. Sa panayam ng DZRH kay Singson, isang malaking kasinungalingan at pambabaliktad umano ng katotohanan ang mga kasong inihain laban sa kanya. Kung lahat ng sasabihin nilang panira sa akin may katotohanan, magpapakulong ako. Opo. Kung totoo yan. Now, yung final na plunder, papailan na namin yan ng department dahil hindi totoo. Pinaliktad niya yung katotohanan. Ayon dito, ang nasabing transaksyon ay nagresulta pa nga umano ng pagkalugi sa kanya na aabot sa 680 million pesos bilang pagtulong sa kanyang munisipalidad. Binenta lang umano kasi nito ang naturang lupain ng 120 million pesos at iginiit na mas kumita pa nga raw ang munisipyo sa pagbebenta nito. Binigay ko sa munisipyo, hindi ko nilagay sa pangalan ko, idinaretso ko na ang may-ari, binayaran ko na yung rugi ako. Tulong ko sa taong bayan para magkaroon kami ng paglagyan ng palengke sa highway. At napakahalaga na ngayon, 25,000 na per square doon, di sumita pa ang munisipyo. Nilinaw rin niya na siya lang ang nag-ayos ng transaksyon at pinili na wag agad ilipat ang titulo para maiwasan ang issue gaya ng double selling. Giit pa ng dating gobernador, isang extortionista itong si Atty. Cordero at ibinunyag na makailang ulit na niya itong nabigyan ng pera para sa kanyang mga hiling. Ito rin daw ang pinsang buo ng dating nakatunggali at natalo niya sa politika sa pagka-alkalde sa Narvacan. Kaya't malinaw aniya na pagganti rin ang ginawa ni Atty. Cordero dahil sa hindi na ito napagbigyan ang huling-hiling nito kung kaya nakahanda si Singson na mag-file ng kasong extortion, scam at disbarment dito. Bawal yan sa isang abogado na magsinungaling. Maski tao, bawal yan. Mahirap sa atin kasi marami nagsisinungaling eh. Kaya sigurado yan, papailan namin ng disbarment. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.